Pupunta ang ating kwento sa trabaho ni Dojon, kung saan sinagot ni Kwon Hyuk-soo ang tawag ng isang kliyente. Ito ay napasabi, oo, ito ay si Kwon Hyuk-soo mula sa Departamento ng Pamamahala ng Portal. Oo. Kung gayon ipapadala ko ang mensahe kay Mr. Lee Dojun. Napatingin si Kwon Hyuk-soo kay Dojun, at ito ay napatanong, Dojun, ang Departamento ng Human Resources nakakatawag lang. Hindi mo pa natatanggap ang basic portal training, di ba? Napalingon naman si Dojon at napasabi kay Kwon Hyuk-soo, oo tama ka dyan. Tumayo naman si Kwon Hyuk-soo at lumapit kay Dojon, at napasabi, kung gayon mukhang pwede ka nang pumunta sa susunod na Lunes, sa Hunter Association, para ito ay matanggap mo. Sige, naiintindihan ko, wika ni Dojon, nang natapos na sila mag-usap ni Kwon Hyuk-soo. Napayuko si Dojon at napasabi sa kanyang isipan, magandang timing. Iniisip ko pa lang kung kailan ako pupunta, para maibigay sa kanila ang entry ticket sa Central Universe. Narinig naman ni Cha Ye-ji ang pinag-uusapan nilang dalawa, tungkol sa pagpunta ni Dojon sa susunod na Lunes sa Hunter Association. Nang ito ay narinig ni Cha Ye-ji, ito ay napataas ng kamay at napasigaw, mayroon akong B-rank evaluation appointment sa Lunes. Napalingon naman agad si Dojon kay Cha Ye-ji at napasabi, naalala ko, syempre. Pwede tayong magsabay na pumunta sa Hunter Association sa susunod na Lunes. Bigla namang napangiti si Cha Ye-ji, at napatingin habang napatanong, kung gayon. Pwede bang sabay din tayong maghapunan sa susunod na Lunes? Nabigla naman si Dojon sa sinabi ni Cha Ye-ji, kaya ito ay napasabi, ano ang ibig mong sabihin? Ngunit biglang naalala ni Dojon ang pinangako niya kay Cha Ye-ji na silang dalawa ay kakain sa labas ng magkasama. Kaya ito ay napasabi sa kanyang isipan, nang ito ay naalala niya, oo nga pala, nangako pala ako kay Miss Ye-ji na kakain kami sa labas magkasama. Kaya ito ay napatingin kay Cha Ye-ji at napasabi, sige kumain tayo magkasama. Tuwang-tuwa namang napapangiti si Cha Ye-ji, habang napasabi, talaga ba Mr. Lee? Kung gayon magkita tayo sa harapan ng gate, kapag natapos na natin ang ating gagawin sa Hunter Association. Napapangiti namang pinagmamasdan ni Kwon Hyuk-soo ang dalawa. Habang ito ay nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa, ito ay napasabi, ang tagsibol ay nasa hangin. Lumipas ang ilang mga araw, at dumating na ang inaasahang araw, para mapuntahan ang Hunter Association. Nang nakapasok na ang mga baguhan sa pagiging public official, napasabi ang guro sa pagpupulong, trainees, maraming salamat sa inyong pagdating. Dagdag pa ng guro, siguraduhin nasa kanya-kanya kayong mga upuan, para sa klase sa hapon, pagkatapos niyong kumain sa inyong mga pagkain, pumasok naman ang huli si Dojon, dahil balak niya munang dalhin ang tiket na nakuha niya, para ibigay kay Jung Young-chul. Habang naglalakad si Dojun palapit sa opisina ni Jung Young-chul, bitbit ang sako na may laman na tiket ng Central Universe, ito ay napasabi sa kanyang isipan. Siguro pwede ko nang ibigay ang nakuha kong tiket ng Central Universe ngayon. Ngunit napansin ni Dojun na may ibang taong kausap si Jung Young-chul. Habang ito ay napapatingin sa pinto, at pinapakinggan ang mga taong nasa loob ng opisina ni Jung Young-chul. Ito ay napasabi sa kanyang isipan, parang may bisita pa. Okay lang bang iwanan na lang ito sa harap ng pinto? Bigla naman napansin ng assistant ni Jung Young-chul si Dojon na nasa harapan ng opisina ng direktor. Kaya ito ay nabigla, at napatanong niyang binanggit ang pangalan ni Dojon. Ito ay agad lumapit kay Dojon, nang ito ay nakalapit kay Dojon, ito ay hiningal sa pagtakbo. Gayunpaman ito ay napatanong kay Dojon, ano ang kailangan mo para pumunta sa opisina ng direktor? Pwede ka namang tumawag na lang, kung ikaw ay may kailangan. Napatingin naman si Dojon kay assistant, at napasabi, pumunta ako dito, upang makatanggap ng pangunahing pagsasanay sa portal. Napatanong naman si assistant na may halong pagtataka, ano, pangunahing pagsasanay sa portal? Napatanong naman si Dojon kay assistant, may problema ba doon sa sinabi ko? Wala naman, wika ni assistant. Biglang inabot ni Dojon ang supot na may laman na entrance ticket. Habang ito ay inaabot ni Dojon kay assistant, ito ay napasabi.
Kung gayon, maaari mo ba itong ibigay sa direktor? Nagtaka naman si assistant sa binigay sa kanya ni Dojon na supot. Ngunit sa paglingon ni assistant kay Dojon, napansin niya na papaalis na si Dojon. Kaya sinigaw niya ang pangalan ni Dojon ng malakas. Ngunit napasabi lang si Dojon kay assistant, mauuna na akong umalis, dahil magsisimula na ang klase. Lalong nagtaka at kinabahan si assistant, sa kung ano ang nasa loob ng supot na binigay sa kanya ni Dojon. Napabuntong hininga na lang ito, habang binubuksan ang supot na binigay sa kanya. Habang ito ay binubuksan niya ng paunti-unti, ito ay napasabi, ano ba ang nasa laman nitong supot? Sa pagbukas ni assistant, ito ay nagtaka at napapaisip kung ano ang bagay na nasa loob ng supot. Kaya ito ay kinuha niya para makita at malaman kung ano ito. Nang ito ay nakita niya, ito ay lalong naguluhan, at napapatanong sa kanyang isipan, kung paano nakuha ni Dojon ang entrance ticket ng Central Universe. Hindi naman inaasahan ni Dojon na sakto lang ang oras niya para maka-attend sa klase, kahit na natagalan siya sa pagbigay ng entrance ticket. Habang nasa harapan ang guro, ito ay napasabi habang tinataas niya ang kanyang kanang kamay hawak-hawak ang papel, kung gayon. Magsisimula na tayo sa afternoon class. Napansin ng guro na madami pang public official trainees ang nakatayo sa klase niya. Kaya ito ay napasabi, pakiusap umupo na kayo sa inyong mga upuan. Nakikinig at iniintindi naman ng mabuti ni Dojon ang bawat sinabi ng guro sa kanila. Bigla namang napatingin ang babaeng katabi ni Dojon sa kanya. Habang ito ay napapatingin sa sinusulat ni Dojon sa papel, ito ay napasabi sa kanyang isipan, ang taong ito ay kumukuha ng maraming mga tala mula kanina. Habang tinuturo ng guro ang tungkol sa portal sa mga baguhang public officials. Nakafocus naman si Dojon, at sinusulat ang bawat detalye na kanyang nalalaman tungkol sa mga payo ng guro sa kanila. Bigla naman napatanong ang babaeng katabi ni Dojon, "Excuse me. Ito ay mga bagay na alam na natin, at ito ay klase lamang upang punan ang ating time slot. Kaya bakit masigasig mo itong sinusulat?" Bigla namang napatingin si Dojon sa babaeng katabi niya, ngunit ito ay mahinahong napasabi, matagal-tagal din akong hindi nakatrabaho, dahil matagal akong nanatili sa ospital, kaya kulang pa ako sa karanasan. At hindi naman ako matalino, kaya kung hindi ko ito isusulat, pakiramdam ko ay hindi ko na ito maaalala. Bigla namang napahiga sa lamesa ang babaeng katabi ni Dojon, at napasabi, wala lang naman tayo, kung hindi isang mababang public official. Hindi naman tayo katulad ni Lee Dojon, kaya ano ang point, para magsikap ng mabuti. Nabigla naman si Dojon nang narinig niya ang kanyang pangalan. Kaya napatanong si Dojon sa babaeng katabi niya, kung sino ito. Bigla namang napaangat ang babaeng katabi niya, ito ay nagulat at nabigla sa sinabi ni Dojon. Kaya ito ay napatanong kay Dojon, ano, hindi mo kilala, kung sino si Mr. Lee Dojon? Public official ka pa naman din, siya ay isang alamat. Tinatanong mo sa akin, kung anong klaseng tao siya. Siya ay isang tao na bawat pampublikong opisyal ay hinahangaan. Sa kanyang pambihirang karisma, nahigitan niya ang mga mayayabang na hunters. Na-clear niya ang isang portal na may ranggo na S na may inaasahang rate ng kamatayan na 99.99% na kahit isa ay walang nasawi. Siya ay isang alamat sa gitna ng mga alamat ng mga alamat. Napapatunganga at napatigil si Dojon sa pagsusulat niya nang narinig niya ang mga sinabi ng babaeng katabi niya. Hindi niya inaasahan na siya ay tinuturing ng mga public official na isang alamat. Dagdag pa ng babae, habang tuwang-tuwang binabahagi kay Dojon, ang mga nagawa ni Dojon sa pag-clear ng portal. Siya ang superstar ng mga public officials. Lahat kami ay gustong makatanggap ng autograph niya. Bigla naman napatingin ang lahat sa pinto, dahil sa pagpasok bigla ni assistant sa loob ng klase. Sa pagpasok ni assistant sa loob, tinuro niya agad si Dojon kay Jung Young Chul. Dagdag pa ni assistant, habang tinuturo niya ang posisyon kung nasaan nakaupo si Dojon, ayan siya. Hindi ako makapaniwala na talagang pumunta siya, para tumanggap ng basic portal training. Napapatingin naman si Jung Young Chul ng seryoso sa tinuturo ni assistant sa kanya. Ito ay napansin ng guro,
Kaya ito ay napalingon kay Jung Yang Chul, at napatanong, bakit nandito ang director sa basic training class? Napatingin naman si Jung Yang Chul sa guro, at napasabi, paumanhin sa pagdating ng hindi ipinaalam. Nagkaroon ng emergency, napabuntong hininga na lang si Dojun nang nakita niya ang biglang pagpasok at paggulo ng dalawa sa klase. Napasabi na lang si Dojun sa kanyang isipan, habang pinagmamasdan ng dalawa, sigurado akong alam niya na ayaw kong maging sentro ng atensyon. Akala ko matalino siya, pero mali pala ako. Napapanganga naman sa pagkabigla ang babaeng katabi ni Dojun, dahil hindi niya inaasahan ang biglang pagdating ng direktor sa kanilang klase. Nang nalaman na ni Jung Yang Chul kung saan nakaupo si Dojun, ito ay agad lumapit palapit kay Dojun. Gulat naman ang mga taong nakakita nito. Napapatanong na lang sila, kung ano ang nangyayari, at kung may nagawa bang masama si Dojun. Bigla namang napasabi si Jung Yang Chul kay Dojun, humihingi ako ng tawad sa biglaang pagpunta ko para hanapin ka, Mr. Lee Dojun. Nagkagulo at nabigla naman ang mga taong nakarinig sa sinabi ni Jung Yang Chul. Napapasabi na lang sila, sinabi ba niya na si Lee Dojun? Siya ang maalamat na opisyal ng publiko na siyang Commander-in-Chief para sa S-Rank Portal. Kailangan kong makakuha ng kanyang autograph. Napatiyo naman bigla si Dojun, dahil sa gulong ginawa ni Jung Yang Chul sa klase. Napasabi na lang si Dojun sa kanyang isipan, habang ito ay tumatayo, mukhang hindi ko na matutuloy ang klase. Lumapit bigla si Dojun sa guro, at napatanong, humihingi ako ng tawad. Pero okay lang ba sa'yo, kung ako ay aalis muna? Tumitig bigla ng masama si Jung Yang Chul sa guro. Kaya wala na lang nagawa ang guro, kung hindi pumayag sa sinabi ni Dojun. Bigla naman napasabi si Dojun, habang papalabas sa klase, kailangan pa ba nating pumunta sa opisina mo, Director? Natuwa naman si Jung Yang Chul, at napasabi, iyon ay magiging perpekto. Napapatingin na lang ang guro kila Dojun na umaalis palabas ng klase, habang napapasabi, ano ang nangyayari? Gulat naman ang babaeng katabi ni Dojun, napasabi na lang ito, hindi ako makapaniwala. Akala ko na siya ay isang magandang lalaki lang, isipin mo yun, siya pala ang alamat na si Lee Dojun. Sa pagsarado ng pinto, biglang napasabi si Dojun kay Jung Yang Chul, na pagtanto mo na ang mga pagkilos na tulad nito ay magpapahirap sa pakikipagtulungan. Niyuko naman agad ni Jung Yang Chul ang kanyang ulo, at napasabi, humihingi ako ng pasensya. Gayunpaman, wala akong pagpipilian dahil ang mga tiket sa pagpasok sa gitnang universo ay mahalaga. Tumingin naman bigla si Dojun kay Jung Yang Chul, at napasabi, mangyaring siguraduhin na humingi ng paumanhin sa mga baguhan. Napasabi naman si Jung Yang Chul kay Dojun, oo naman. Nagpapasalamat ako sa iyong pangunawa, gumaan naman ang pakiramdam ni assistant, dahil naiintindihan ni Dojun ang mga sinabi ni Jung Yang Chul sa kanya. Habang naglalakad si Jung Yang Chul pabalik sa training basic room, para humingi ng pasensya sa abalang ginawa niya. Napapatingin naman si Dojun, at napapasabi sa kanyang isipan, mukhang naiintindihan niya ang nagawa niyang kasalanan. Dagdag pa ni Dojun sa kanyang isipan, habang napapatingin ng seryoso kay Jung Yang Chul, ngunit kailangan kong kumilos bago mangyari muli ang ganitong bagay. Nang natapos ng humingi ng pasensya ang direktor sa mga trainees na naabala niya. Nagpatuloy na ang tatlo maglakad patungo sa office ni Jung Yang Chul. Sa pagbukas ni Jung Yang Chul ng pinto ng kanyang office, ito ay napasabi, sa totoo lang, alam kong hindi ka komportable sa paghahanap sa iyo, ngunit wala akong pagpipilian. Dahil kababalik lang ng mga miyembro ng Behemoth Guild. Napansin naman agad ni Ryu Janyol ang pagpasok ni Jung Yang Chul, kaya ito ay napasabi, ang direktor ay nandito na. Napatingin naman si Mong Aegyeong at Lee Gang-hyun sa direktor. Ngunit napansin nila na ito ay may kasama, kaya nang ito ay nakita ni Mong Aegyeong, ito ay napatanong niyang sabi, isang civilian. Nabigla naman si Lee Gang-hyun sa kasama ni Jung Yang Chul. Habang si Ryu Janyol naman ay napasabi, ano ito? Sino ang lalaking yan? Nang nakita na ng mabuti ni Lee Gang-hyun, kung sino ang kasama ng direktor, ito ay napasigaw, Mr. Lee Dojun.
Kaya ito ay agad natuwa para kamayan si Dojun, at magpasalamat sa kanya. Habang kinakamayan niya si Dojun, ito ay napasabi, wala akong idea na ikaw pala ang nakahanap ng entry ticket namin. Napapangiti naman si Mong Aegyong sa pag-uusap ng dalawa. Dagdag pa ni Lee Gang-hyun, wala rin kaming ideya na ang mga tiket na yon ay nasa ibang lugar. Sinwerte lang ako, wika ni Dojun. Nainis naman bigla si Ryu Janyol, dahil sa pagpapakilala ng dalawa kay Dojun. Napansin naman ni Mong Aegyong na hindi pa tumatayo si Ryu Janyol, para magpakilala. Kaya napatingin si Mong Aegyong kay Ryu Janyol, at napasabi, Ryu Janyol. Tumayo ka dyan, at gawin ang iyong tamang pagpapakilala. Hindi naman ito pinakinggan ni Ryu Janyol, tinaas niya lang ang entrance ticket na dala ni Dojun, at napatanong, naniniwala ba kayo agad na ito ang entry ticket? Halatang peke ito, narinig naman ito agad ni Jong Yang-chul, kaya ito ay napasigaw at napasabi, Hoy, Ryu Janyol. Tumigil ka at humingi ng tawad, pwede ba? Ngunit hindi ito pinakinggan ni Ryu Janyol. Dagdag pa ni Ryu Janyol, habang masamang nakatingin kay Dojun, Hoy ikaw, poste ng sitaw. Kung makikipaglokohan ka sa tao na ito, hindi ito matatapos sa isang sampal lang, nakuha mo ba? Lalo namang nagalit si Jong Yang-chul, dahil sa hindi pagrespeto nito kay Dojun, ito ay napasigaw ng malakas at napasabi, ikaw Ryu Janyol. Sinabi ko sa'yo na manahimik ka, nagalit naman si Mong Aegyong kay Ryu Janyol, at napatanong, anong ginagawa mo sa taong una mong nakilala? Habang si Lee Gang-hyun naman ay nabibigla sa mga sinabi ni Ryu Janyol, at sa hindi nito pagrespeto kay Dojun. Kaya ito ay tumingin kay Ryu Janyol para ito ay pigilan. Gayunpaman, ito ay napasabi kay Dojun, humihingi ako ng tawad. Hindi naman talaga siya masamang bata, masama lang siyang magsalita. Habang napapatingin si Dojun kay Ryu Janyol, ito ay napasabi sa kanyang isipan, kamukhang kamukha niya ang mga kumag na nagkalat sa Murem. Napangisi lang si Dojun sa mga pinagsasabi ni Ryu Janyol sa kanya, habang napapasabi kay Lee Gang-hyun, okay lang yun. Gayunpaman hindi ito ikinatuwa ni Ryu Janyol, nilabas niya ang kanyang sandata, habang galit na galit niyang tanong kay Dojun, tinatawanan mo ba ako? Ang lakas ng loob mo para magyabang, kung peke naman ang dinala mong entrance ticket. Dagdag pa ni Ryu Janyol, habang ito ay natatawa, oo nga pala. Ang mga pampublikong opisyal ay nananatili lamang sa likod ng mga hunters, kaya hindi mo alam kung gaano kasakit ang masaktan, di ba? Biglang tumayo si Ryu Janyol at napasabi, kung gayon ay dapat kong turuan ng mabuti ang mahalagang pampublikong opisyal. Dagdag pa ni Ryu Janyol, habang ito ay gumawa ng isang pagambanteng atake kay Dojun, kung gaano nakakatakot ang tao na ito. Napasigaw naman ng malakas si Mong Aegyong, at Lee Gang-hyun sa pangalan ni Ryu Janyol, para pigilan ang gagawing atake ni Ryu Janyol kay Dojun. Gayunpaman hindi man lang nabigla o napapikit si Dojun sa ginawang atake ni Ryu Janyol. Napapatingin lang ito sa dulo ng sandata ni Ryu Janyol. Habang nakatutok ang sandata ni Ryu Janyol sa mukha ni Dojun. Biglang napatanong si Ryu Janyol kay Dojun, ano sa tingin mo? Naiintindihan mo na ba ang lahat? Nakuha mo ba kung sino ang sinusubukan mong scam? Gulat naman ang dalawa dahil sa ginawa ni Ryu Janyol kay Dojun. Gayunpaman hindi pa din natapos sa pagsasalita, at sa hindi pagrespeto ni Ryu Janyol kay Dojun. Ito ay lumapit kay Dojun at hinawakan ang balikat ni Dojun, habang napangisi, at napatanong kay Dojun, ano? Natakot ka ba? Bakit hindi ka gumagalaw? Hoy, akala mo ba nabubugbugin kita? Relax ka lang, nabigla naman si Jong Yang-chul sa pinakitang asal ni Ryu Janyol kay Dojun. Napapaisip na lang ito, kung ano ang mangyayari sa kanila, dahil sa ginawa ni Ryu Janyol kay Dojun. Dagdag pa ni Ryu Janyol habang ito ay napapasipol, at iniisip na tama ang kanyang ginawa, ayan na, tinuruan ko na ng leksyon ang scammer na ito. Ang pagiging mabait ay sobrang makasalanan, biglang napayuko si Dojun sa mga sinabi ni Ryu Janyol sa kanya, at tinawag ang pangalan ni Jong Yang-chul.
Nabigla naman at kinabahan si Jong Yang-chul sa pagtawag ni Do-jun sa kanya, ngunit ito ay napatanong kay Do-jun, ano yun? Napangiti si Do-jun kay Jong Yang-chul, para humingi ng permisyo na pwede niya bang bigyan ng leksyon ang taong nasa harapan niya. Napatanong na lang si Jong Yang-chul sa kanyang isipan nang nakita niyang ngumiti si Do-jun, wala ba siyang pakialam? Napangisi si Do-jun at napasabi kay Jong Yang-chul, parang hindi mo naturuan ng mabuti ang aso mo. Napatingin naman bigla si Ryo Janyol kay Do-jun nang ito ay narinig niya. Nabigla at nagulat naman si Mong Aegyeong at Lee Gang-hyun sa sinabi ni Do-jun sa direktor. Ngunit nainis at nagalit si Ryo Janyol sa sinabi ni Do-jun. Habang ito ay napalingon kay Do-jun, ito ay napatanong, anong sabi mo, na isa akong aso? Sa sobrang galit ni Ryo Janyol sa sinabi ni Do-jun tungkol sa kanya, ito ay napaduro at napasigaw ng patanong, gusto mo bang magulpi sa asong ito?